Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos nagsalita na at tila nagbigay ng isang payo laban sa di umano'y kumakalaban kay Vice President Inday Sara Duterte. Masyado pa di umanong maaga para sa mga pamumulitika. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat News Updates, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. At heto na nga mga ka-update, sa isang panayam kay Senator Amy Marcos, hindi na mapipigilan pa at nagbigay ng isang makabuluhang payo laban sa mga bumabanat at tila bumabatikos di umano kay Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senator Amy Marcos, huwag kayong magmamadali, palibhasa late, kaya inuupakan na. Ayon pa sa senadora, masyado pa di umanong maaga dahil may 5 taon pa para sa pamumulitika at tila nag-aambisyon na di umanong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa 2028 election, kaya ang aga bumabanat. Kay Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio, unahin na muna ang pagtatrabaho at paglilingkod sa bayan sa kabila ng binabatong pambabatikos kay Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio, lalo na patungkol sa confidential fund. Patuloy pa rin ang supporters nito at hindi natitinag sa pagsuporta dahil hindi naman nakikita sa kuda ang serbisyong totoo. Nasa aksyon at gawa. Kamakailan nga lamang nangyari ang budget hearing patungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education na parehong kinahawakan ni Vice President Inday Sara Duterte, kung saan katakot-takot na binatikos at hindi sinang-ayunan ang confidential fund at 2024 budget ng Office of the Vice President at Department of Education ng ilang mambabatas, lalo na ang minority leader na tila tinatamaan sa magiging confidential fund ng Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte. Halata lang di umanong naghahanap ng butas sa kamara ang makakaliwang grupo para sirain di umano ang Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte, kaya masyadong nag-iingay ito. Ika nga nila ang ilog na mababaw masyadong maingay, pero ang ilog na malalim masyadong tahimik lang, ngunit may napupuntahan. Gayon pa man ang pinakamahalaga sa lahat, kaya nang lumabas ang naging balitang ito, ay hindi naman napigilan ng marami sa ating mga kababayan at naglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Senator Amy Marcos, thank you for speaking out in defense of our Vice President Inday Sara, and also to our DepEd Secretary. CCP won't stop bickering about the confidential fund. That's all they have in their plates. Our beloved Vice President Sara Duterte, we 31 million plus kababayan, is still behind you. God bless always. Go, go, go Vice President Sara. Susuporta kami sa iyo kasi alam naman namin na magiging mabuti ang ating bansa. Dahil sa pamumuno mo, walisin ang mga makakaliwa sa Kongreso at sa Senado kasi sila ang tinik ng ating pag-unlad, ingatan at gabayan ka ng Diyos. Umiiral ang divide and control, conquer shame ng mga kalaban at malamang na malaki ang pagpupundong ginawa dyan
Watch out for any reverse Chinese involvement and go. VP Sara, binabanatan po siya ngayon sa issue ng confidential and intelligence fund. Alam mo, nakakaloka na yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin 5 taon pa. 5 taon pa. Huwag kayo nagmamadali. Grabe naman. Nabibinay ang pobreng VP natin. Huwag naman ganun. Palibasa, lead, talagang inupakupakan na. Ang aga naman. Ano na naman ang binabato ng mga kalaban ni VP Sara? Well, ang sinasabi nila, abay, mahigit 400 million daw ang ginastos ni Sara Duterte sa kanyang confidential fund bilang mayor ng Davao City. Well, totoo po yun. Pero ang tanong, linustay ba ni Pera? Linustay ba ni VP Sara nung siyang mayor yung kanyang confidential fund na 400 million sa Davao City? Well, marami po kasi hindi nakakaalam. No? Pero ang pagiging mapayapa at insurgency-free ng Davao ay 1 taon pa lamang po. Ngayong taong ito, isa-celebrate natin yung first year na insurgency-free ang Davao. Pero dati-rati po ang problema, hindi lang ang mga pumapatay na kapwa Pilipino na mga terorista ng CPP-NPA na may mga kakampi sa Kongreso, kundi nandyan din po ang mga terorista. Malapit po ang Davao sa Marawi. Malapit po ang Davao sa lahat ng lugar na merong nagaganap na labanan. Sa katunayan, kung maalala nyo, yung 2016, nagkaroon po ng napakalaking pagsabog ng bomba dyan po sa Rojas Night Market. Napakaganda po ng Rojas Night Market. Dyan po ako kumakain ng fish balls at kung ano-ano pa pag ako'y naririyan sa Davao. Tapos yung 2017, umatake yung mga teroristang mamamatay ng kapwa Pilipino na CPP-NPA, nakakampi ng mga naninira kay Sara Duterte sa isang banana plantation, no? At talagang sinunog nila lahat. As if naman, masasaktan yung may-ari ng banana plantation, din nila lamang masasaktan, yung mga kawawang mga magsasaka ng saging, no? Now, bukod po dyan ay ang dami pong mga pagtatangka na talagang pumasok ang mga terorista dyan, no? Kaya nga po bumuo ng Task Force Davao para masiguro na bagamat napapaligitan ng mga kuta na makalaban ng gobyerno ang Davao City, nandyan po ang Maguindanao, nandyan po ang yung mga area ng Cotabato, no? Na talagang maraming labanan at hindi lang po dyan. Sa ibang rehiyon ng Davao, sa Davao del Sur, sa Davao Oriental, dyan po yung pinakamataas na populasyon ng mga teroristang CPP-NPA. Kaya kinakailangan bumuo ng Task Force Davao para maprotektahan naman yung syudad doon sa pagpasok ng mga terorista at ng mga CPP-NPA. So, matapos po ang 2 termino ng VP Mayor Sara as Mayor of Davao, siya po ngayon, ang syudad ng Davao, ay insurgency-free. Hindi naman po nagawa ito ni Inday Sara sa pamamagitan lamang ng paggamit ng hukbong sandatahan. Naintindihan niya na importante na magkaroon ng kabuhayan ang mga kanyang mga kababayan. Alam niyo po, ang Davao City ang pinakamalaking syudad sa buong mundo in terms of land area. So marami pa pong lugar sa Davao City na liblib. So doon sa mga liblib na lugar na yan, kinailangan talaga magsimula ng mga livelihood. At isa sa dati na talagang no man's land, na talagang kontrolado ng mga teroristang CPP-NPA, ay yung lugar na tinatawag na Pakibato. No? Ano pong ginawa ng mayor, dating mayor ng Davao dyan? Siya po yung nagsimula ng mga livelihood program, lalong-lalo na yung kakao. At ngayon po, napakaunlad ng Pakibato sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao na ngayon po ay minamarket at ibinibenta ng mga taga-Cotabato sa buong daigdig. At siguro naman po, napalitaan nyo, no? Hindi lang nag-e-export ngayon ang Davao ng durian sa China, siya rin po yung nag-e-export na rin ng avocado, isa pang cash crop. Ang kauna-unahang probinsya sa buong Pilipinas na nag-e-export ng avocado. So habang ang mga ibang probinsya nga ay hinahayaan or wala naman sila magawa, talagang binubuksan ng mga base militar ng mga Amerika, ang Davao City, kung saan naging mayor, si Mayor Davao, mayor ngayon ng VP Sara Duterte, ay busy na nangangalakal para umunlad ang buhay ng kanilang magsasaka, durian, avocado, at kung ano-ano pa. So ngayon, kung tatanungin ng Krappler, saan dinala ni Inday Sara yung kanyang confidential fund? Well, linabanan po ang teroristang CPP-NPA, linabanan yung iba pang mga terorista gaya ng ISIS na bantang pumasok sa siyudad ng Pasay tuloy, ng Davao. Siyudad ng Davao. Ginamit niya ang confidential fund nang sa gayon makatulog ng mahimbing sa gabi ang mga taga Davao City. So ngayon ang issue, saan gagamitin ni VP Sara ang kanyang confidential fund na nabalita na natanggal na
Sang-ayon sa chairman ng Committee on Appropriations. Well, kung hindi po yan tinanggal, gagamitin din niya sa mga parehong pamamaraan na ginamit niya nung siya ay mayor ng Davao City. Tututukan niya yung mga lugar na mahihirap na kinakailangan bigyan ng tulong na hindi nakalagay sa line item appropriation ng kahit anong departamento ng gobyerno. Pagpapatuloy niya yung laban sa mga teroristang CPP-NPA at iba pang mga teroristang elemento. Yan naman po ang gamit ng confidential fund. Kung meron po kasing makakapagbigay ebidensya na binulsa ni Inday Sara ang kanyang confidential fund, whether be it as Davao City Mayor or as Vice President and Secretary of DepEd, ilabas po ang ebidensya. Huwag lang po tayo gumawa ng gumawa. Pero mga Kung may ebidensya sila, ipakita nila. Huwag puro paratang. kababayan, ha? Naku, mukhang hindi pa tapos ang laban ni VP Sara sa mga tabaluslos. Dahil alam niyo naman po, bilang isang dating kongresista, walang nangyayari talaga dyan sa Kamara de Representante na walang basbas ng speaker. Ang buong akala ko, okay na si speaker at si VP Sara. Dahil nakita natin sila minsan, nagtatawanan na nung hinatid nila sa airport si PBBM. Pero alam niyo naman mga politiko, talaga namang master in plasticity lahat yan, no? Siguro, no exception itong dalawa, no? Dahil, nung nabalita out of the blues na tinanggalan ng confidential fund si VP Sara. Bagamat malinaw po ang track record ni VP Sara as Vice President na gumagamit ng confidential fund, ginamit pa po niya yon para masuplong at matigil na ang problema ng teroristang CPP-NPA, ISIS at kung ano-ano pang mga terorista sa Davao. Ayaw nyo bang gawin ng Vice President yon on a national basis? Hindi naman kasi palamuti lang ang ating Vice President. Kakampi siya ng Presidente. At dapat kapit-bigsik sila ng dalawa ng Presidente sa unit team na supuin itong mga problemang ito. Bakit ipagkakait kay VP Sara? Kung meron nga pong ebidensya na nagpayaman si VP Sara dyan sa mga confidential funds na yan, ilabas nang malaman ng taong bayan kung bakit mali ang confidential fund dahil napupunta sa bulsa. Pero kung ang ebidensya naman ay gaya ng VP Sara na nawala ang mga CPP-NPA sa kanyang syudad ng Davao City nung siya ay mayor ng Davao at ginamit ang confidential fund, dapat siguro kung anong nagawa ni Inday Sara sa Davao, gawin niya sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang confidential fund. Pero kung masusunod ngayon po ang Kamara, mukhang tinanggalan na siya. At bagamat ang chairman po ng Committee on Appropriation na nag-anunsyo niyan, syempre may basbas po yan ng speaker. Ibig sabihin ba ho ito na tuloy pa rin ang hidwaan ng speaker at ni VP Sara? Para sa akin mga kaibigan, tuloy na tuloy pa rin. Well, sa totoo lang, wala akong personal na knowledge. Pero hindi po natin mapagkakait na ipagtanggal na yan, sigurado may basbas po yan ni Speaker Martin Romualdez. At hindi naman na-anunsyo yan ng chairman lamang ng Committee on Appropriation na walang basbas. At kung ito ay pagpapatuloy ng hidwaan ng kanilang dalawa, dahil nga doon sa pagtanggal kay dating Presidente GMA as Senior Deputy Speaker, well, your guess is as good as mine. Pero hindi naman tayo napanganak kahapon lamang, siyempre hindi natin mapapagkaila, baka may kinalaman pa yun. At baka patuloy na nga ito dahil ang patungo nito ay 2028. Bagamat maaga pa, alam naman natin na talaga namang magpaplano rin ang Speaker Romualdez na maging kapalit ng kanyang pinsang buo. Bakit ibibigay pa sa iba? No? Pero ako talaga naniniwala na sana magtambalan na lang po sila. Dahil nung last elections naman, ewan ko ba, maybe I'm idealistic ha, talaga namang ang feeling ko, bagay naman na pinapakilala ni Speaker Martin Romualdez si VP Sara bilang kandidato ng lakas as Vice President. Sana po maulit yung mga panahon na yon at matigil na itong hidwaang ito. Dahil kung si Speaker Martin Romualdez ay magpapatuloy na kanyang hidwaan kay VP Sara, baka siya maging susi para mabuwag ang unit team. At pag nabuwag ang unit team na PBB... Parang siya ngayon magiging dahilan mga kaibigan. Nakikita ko rin. Siya yung nagiging mitya kung bakit para mabuwag ang unit team. Malamang sa malamang mga kaibigan, yung mga anti-Marcos, anti-Duterte, nagpiyepiesta ngayon. BM at Inday Sara, sino magbebenepisyo? Di mga dilawan, mga pinklawan at ang teroristang CPP-NPA na siya nagpapasimuno. Ako nga po ang iniisip ko nung panahon namin, yung mga supporters ng terorismo, hindi po yung miyembro ng minority bloc. Abay ngayon, miyembro po sila. Ano ibig sabihin yan? Abay, binigyan natin sila ng spotlight. Kasi alam niyo po, ang mga minority lang pwede magtanong sa budget hearing. Hindi po pwede magtanong ang majority. Kaya naman kita nyo, laman ng periodiko at ng TV, yung mga supporters na mga pumapatay na kapwa Pilipino na CPP-NPA.
O di ba ho? Bakit nangyari yan sa administrasyon ni Speaker Romualdez? At alam na alam naman po niya na yung mga ibang kongreso, hindi rin sila pinapapasok sa minority. Kaya mo silang gumawa ng independent block. Kasi sa demokrasya, dapat sumusunod ka na ang dapat na gamitin para pagbago ng lipunan ay sa pamamagitan ng mapayapang mga pamamaraan. At yung mga hindi naniniwala sa kanya, wala silang karapatan na manatili sa Kongreso ng Pilipinas. Dahil ang Kongreso nakabase sa demokrasya, pinagbabawal po ang paggamit ng dahas. At yan ay dapat pagsumpaan ng lahat ng mga halal na miyembro ng... At yun na nga mga ka-updates, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.